makapangyarihan sa lahat. Sa gabing ito, Panginoong Diyos, ay naririto kami. Mangusap ka, Panginoon Diyos, sa aming lahat sa pamamagitan ng iyong mensahe. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, na itago mo po ako, Panginoon, sa iyong likuran. At nawa ang iyong tinig, o Panginoon, ang siyang marinig ng lahat ng iyong mga anak na ito. Kasangkapanin mo, Panginoong Diyos, ang mensaheng ito, Panginoon, na mabuksan ang kanila pong mga puso, magkaroon ng revival sa kanilang family, Panginoon, upang sa ganon maging daan ito, upang lalo pa nilang maitalaga ang kanilang buhay at paglingkod para sa iyong dakilang pangalan. Ito po ang aming samot dalangin, kalakip ng aming salamat. Amen. Magandang gabi po, mga magulang ko at mga kapatid. Isang napakalaking pribilehiyo po para sa akin ang maanyayahan po o maging tagapagsalita po ninyo sa gabing ito para sa inyong pananambagan na ang pinaka-focus po ay family revival. Ayon po sa inyong Pastor Joy, ang gawaing ito ay bahagi ng inyong preparasyon sa nalalapit na pagdiriwang ninyo ng pagkakatatag ng inyong iglesia. Ngayon pa lamang po ay nais ko nang ipaabot sa inyong lahat ang akin pong mainit na pagbati ng isang maligayang anibersaryo ng pagkakatatag ng inyong pong napakagandang iglesyang ito o inyong simbahan. Kaya't sa gabing ito, ang nais kong mensahe na dalhin sa inyo, ang mensahe ng Diyos sa may pamagat na pamilya. Sa English, family. Amen? Amen. Okay. Ang pamilya, mga kapatid, ang pamilya po sa banal na kasulatan ay isa po itong institusyon o samahan na nararanasan doon ng mga tao ang pag-iibigan, pagmamahalan, kapayapaan, at ang kabanalan. Ang ating Panginoong Hesus ay mayroon po siyang maituturing na pamilya. Doon po sa ating teksto na binasa, sa Lucas 2:41 hanggang 52, ang ating Diyos ay mayroon siyang pinagmulang pamilya. Dito siya isinilang, dito siya lumaki at nagkaisip bilang isang mabuting bata. Sa kanyang pamilya, dito niya unang natutunan ang pagbibigay galang sa kanyang mga magulang, ang makilala ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Kaya't ang ating Panginoon, mahalaga sa kanya ang pamilya. At kanya itong minamahal ng lubos. Sa ating pong pagbubulay-bulay po sa gabing ito, nais kong talakayin natin kung bakit ang kahulugan ng salitang pamilya o family sa English ay the basic unit of society. Sa lumang tipan, sa creation story, itinatag ng Diyos ang pamilya mula kina Eva at Adan na kanyang sinubaybayan sila. Sa panahon naman ng kanyang mga ninuno ng mga Israelita o ng mga Hebreo, sina Noe, Abraham, Isaac, Jacob at ang iba pa, ang kanilang mga sambahayan o ang kanilang mga pamilya ay nakipag-ugnayan at nakipagtalastasan sa Diyos. Hanggang nagkatawang tao ang Diyos na sa katuuhan ito ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pamilya pa rin ang naging instrumento at naging daluyan ng Diyos sa pagpapatuloy ng kanyang gawain at ministeryo dito sa lupa. Kaya para sa ating Panginoong Hesus, importante
ang pamilya. May ilang mahahalagang aral ang nais ituro sa atin ng ating teksto kung bakit ang pamilya ay tinawag na the basic unit of society. Una po, ang pamilya ang pinakapundasyon ng pananampalataya sa Diyos. Sa pamilya po, dito natin unang natututunan ang pagsampalataya sa Diyos. Dito unang ipinakikilala sa atin na si Jesus ay ating Diyos. Ang pamilya ang unang ginamit ng Diyos upang ang kanyang mga aral at tuntunin ay matutunan at malaman ito ng mga tao. Higit sa lahat ay ang mga bata at ang mga kabataan. Sa Ephesians 6 verse 4 ay mababasa natin dito ang tagubili ng Diyos sa mga magulang. Ang sabi dito, mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak dahil sa labis ninyong kahigpitan. Sa halip ay palakihin sila sa tuntunin at aral ng ating Panginoon. Isang malaking tungkulin o isang malaking obligasyon ng mga magulang na palakihin ang kanilang mga anak sa tuntunin at aral ng ating Panginoon. Kung tutuusin po, hindi dapat maging suliranin ng Iglesia ang pagpapadalo sa mga bata at kabataan sa Sunday School at pananambahan. Kung sa kanilang mga tahanan ay pinasimulan at itinuro na sa kanila ng kanilang mga magulang ang pagdalo sa mga gawain at ministeryo ng Iglesia tulad ng Sunday School, Divine Worship, Prayer Meeting, Bible Study, etc. Kung tutusin, ang CEN o ang Christian Education and Nurture ay nagsisimula ito sa tahanan at hindi sa simbahan. Sa pamilya ni Jesus, makikita natin sa ating teksto, sa ating binasa, ang resulta na umunlad sa karunungan ang batang si Jesus at kinalugdan siya ng Diyos. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil ang akin pong mga magulang, bagaman sila po ay hindi mga protestante, ay ipinamulat nila sa aming magkakapatid ang salita ng Diyos. Naalala ko po, nung ako po'y maliit pa, yung aking lola, kapag ako ay natutulog, kami natutulog magkapatid, kinukwentuhan kami ng tungkol sa Biblia. Yung Joseph the Dreamer, creation story, yung tungkol kay Abraham, Noah's Ark, ako gustong-gusto namin yan. At pagkatapos, tinuturuan din po kami ng manalangin. Bagaman ang panalangin na itinuturo sa amin ng aking lola, bago kami matulog, yung Angel of God, my guardian dear, to whom is love, commit me here. Ever this day be at my side, to love and guide, to rule and guide. Amen. Nandoon sa panalangin na yung pahingahan ay inilalagak sa Diyos. Ako po hindi sa Pulyo, Mississippi. Ako po ay na-convert sa UCCP May 18, 1998. Yun po ang aking kapanganakan. Nung ako po ay naging UCCP, sabi ko, Panginoon, dito ko ibibigay sa iyo, ipagkakaloob sa iyo ang aking paglilingkod. Ako po'y gitarista ng Katoliko. Bago po naging UCCP, ako po ay gitarist ng Katoliko. Tumutugtog po ako pag may misa kami, may pananambahan. Pero sa aming pamilya, nasa akin po yung yung bahong tuwan-tuwa ako pag nakakapakinig ako. Doon sa amin, mayroon Bible study doon ng mga Baptist, nadalo ako.
At sa kabutihang palad, mayroon pong isang kalooban ng Panginoon na nagtatag doon ng simbahan ng UCP sa pamamagitan po ni Boy Salcedo, kung kilala nyo si Boy Salcedo. At ang nag-groundbreaking noon ay si Reverend Cirilo Rigos. Ako po gitarista pa rin noon ng Katoliko. At the same time, ako'y manunugtog doon sa worship, sa simbahan doon. Hindi pa yun yung UCCP. Kaya ako'y nabansagan ng Procat. Yun daw ang relihiyon ko, Procat. Protestante na, Katoliko pa. Pero anyway, dumating ho sa akin ang puntos na ako po ay nag-decide na ako po ay iisa ng pananampalataya ang akin pong paglilingkuran. Ang aking mga magulang ay natutuwa sa akin. Pero ganun man, may mga pagkakataon po, lalo na nung ako'y pumasok na sa seminary, ay nagalit sa akin ang tatay ko. Dahil sabi ng tatay ko, ikaw ay magsiseminaryo na. Baka naman kami ay obligahin mo na sumama diyan sa iyong relihiyon. Sabi ko, wala sa aming relihiyon ang nang-uubliga ng tao na sumama sa amin. Kung kayo po ay sasama sa akin, maganda kung sasama kayo sa akin dahil sa Panginoon. Sa Diyos. Kung sa akin din kayo titingin at kaya kayo sasama sa akin, mabuhay ang inyong pananampalataya. At nang ako po yung nagseminaryo, ang tatay ko galit na galit sa akin. Kasi pinagtibay po ako sa Baguio ng konferensya ng STC, ang target ko naman ay UTS Cavite. Kasi doon sa amin, merong doong van na isang sakay mo lang, nasa UTS Cavite ka na. Samantalang itong Baguio po, magta-travel kayo ng 11 hours bago kayo makarating ng Baguio. At mag-isa lamang po ako. Galit na galit ang tatay ko noon. Hindi po ako sanay mabiyahin na mag-isa. Lagi po akong may kasama. Pero nung ako'y aalis na, nakita ko ang tatay ko na sinamahan po ako pa Maynila. Inatin ko pa Maynila at itinuro niya sa akin, dito ka sasakay ha. Ito yung mga bus, terminal ng bus. Nandito, kapag ikaw ay naligaw, sumakay ka ng taxi, magpahatid ka sa terminal. Huwag kang matatakot, basta't may pera, hindi ka mawawala, makakabalik ka sa atin. 3 beses po ako inihatid ng tatay ko, papuntang Maynila. At ako po ay sa awa ng Diyos, at hindi ko po inaasahan ito, ako po ay nagtapos ng 2 kurso sa ETS Baguio City Seminary. Ang akin pong mga magulang, ngayon po ay sumisimba sila sa atin. Lalo na yung aking bunsong kapatid, sa atin po ikinasal yun. Ako po ang tumulong sa kanila upang sila po ay maikasal. Yung aking 3 kapatid, yung kanyang unang anak ay sa atin pinambinyagan. Hindi ko po sila inuobliga na sumama sa akin. Pero nakikita nila yung pagpupursiki ko, pagsusumikap ko, siguro yung magandang halimbawa. Yung testimony ay importante po yun. Ay sumisimba na po sila sa atin sa UCCP. Although hindi palagi, pero nandoon po ang kanila pong pagtingin at paglapit din o pagdalo sa atin pong iglesia. Salamat sa Panginoon, katulad nga po ng ating Panginoong Jesucristo sa ating teksto, bata pa siya, pinamulat sa kanya ang salita ng Diyos at ito po ay kanya pong kinalakhan. Kaya't sa pamilya, ito po ang pundasyon ng atin pong pananampalataya.
sa ating Diyos. Ang ikalawa po, mga kapatid, sa pamilya din nagsisimulang matuto ang bata sa mga responsibilidad sa bahay. Isa rin sa mahalagang tungkulin ng mga magulang sa kanyang anak ay ang turuan sila sa mga responsibilidad sa bahay. Sa pamamahala ng pamilya, kailangan ay may gampanin ang bawat isa. Hindi lamang ang mga magulang ang gumagawa ng mga tungkulin at gawain sa bahay. Dapat maaga pa lamang ay tinuturuan natin ng mga tungkulin ang ating mga anak sa ating tahanan. Tungkulin na sila ay matutong maglinis, maglaba, maghugas ng pinggan upang lumaki ang mga bata na responsable sa kanilang mga buhay. Nakakalungkot po at nakakahiya na malaman na may mga kabataan pa rin ngayon na kalalaki na ay hindi pa marunong magluto ng sinaing, maglaba ng kanilang mga underwear, magligpit ng kanilang mga hinigaan, at ilagay ang kanilang mga pinagbihisan sa tamang lalagyan. Sabi nga ng matatanda, kung saan naghunos, doon na iniwan ang pinaghunusan. Ano po? Dahil ang lahat ng mga gawain na ito ay inasa na lamang nila sa kanilang mga magulang na gumawa. Sa palagay ninyo, ano kayang buhay ang kanilang kahihinatnan kapag ang mga kabataan na ito, ang mga batang ito, ay mag-asawa na? Kahiya-hiya sa kanila pong mga biyanan. Ano po? At saka ang ganitong lifestyle ay maapektuhan din nito ang kanilang gawain at ang kanilang paglilingkod sa Diyos. Sa Kawikaan po, sa Kawikaan 22:6, may ipinag-utos dito ang Panginoon para sa mga magulang upang lumaking maayos ang kanilang mga anak. At ganito ang wika: ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran, at hanggang sa paglaki, di niya ito malilimutan. Inuutusan ng Panginoon ang mga magulang na ituro sa kanilang mga anak ang daang dapat nilang lakaran. Ang mga magulang ang pinakapator sa paglalakbay ng kanilang mga anak sa daan ng buhay. Pero nakalulungkot, hanggang ngayon, may mga magulang pa rin ang naka-andador o naka-walker pa rin ang kanilang mga anak kahit na ang mga ito'y malalaki na. Ang magulang pa rin ang gumagawa kahit kaya ito ng kanilang mga anak ang gawain. Hindi nila hinahayaang matuto ang kanilang mga anak na masaktan, mapawisan, at masugatan sa kanilang pagkatuto sa paglakad sa daan ng buhay. Mga magulang, kailangan natin silang pakawalan. Kailangan natin silang bitiwan upang matutunan nilang tahakin ang daan ng buhay sa daigdig na ito. Nais ko pong balikan natin yung ating teksto na binasa natin sa talatang 51 na si Jesus ay lumaking masunuring anak. Ang salita pong masunuring anak ay may kaugnayan ito sa pagkatuto ng isang bata o ng isang kabataan sa mga gawain at responsibilidad sa tahanan. Ang pagtuturo ng mga magulang sa wastong pamamaraan upang maging responsable ang kanilang mga anak ay makaiiwas ito sa kanila ng maagang pag-iisip na makapag-asawa at mailalayo sila nito sa masasamang bisyo na udyok ng mundo. Malaking karangalan sa mga magulang kung ang kanilang mga anak ay naging matagumpay pagdating ng panahon. Subalit kahihiyan at kabiguan naman ng isang magulang kung ang kanilang anak
ay lumaking irresponsable, walang alam sa buhay. Kumbaga sa salita ng mga matatanda ay pangkal. Ano? At ang nakalulungkot, walang pagkakilala sa ating Panginoong Diyos. Amen? Naririnig niyo yung salitang pangkal? Yes. Amen. Napapansin niyo po, kapag may ikinakasal ang inyong pastor, pabata ng pabata yung mga maagang mag-asawa. Ano po? Kasi marami sa mga kabataan ngayon, hindi na-train na maging responsable sa kanilang buhay. Akala nila, ang pag-aasawa ay solusyon ito sa lahat ng kanilang mga pangarapin sa buhay. Ikatlo po, at panghuli, tungkulin din po, o tungkulin ng pamilya na palakihin at pandayin ang mga bata sa maayos nilang pag-uugali at pakikitungo sa kanyang kapwa. Sa talatang 22 ng ating teksto, ay mababasa natin dito ang ganitong salita, at lalong kinalugdan ng Diyos at ng tao si Jesus. Sa pangungusap na ito, mga magulang ko at mga kapatid, mapapansin natin ang salitang kinalugdan. Si Jesus ay kinalugdan ng Diyos at ng tao. Ibig sabihin ay kinagiliwan. Kinatuwaan siya ng Diyos at ng tao. Bakit? Sapagkat mayroon siyang ugali at gawi na hindi kinaiinisan o kinaiiyamutan. Si Jesus ay pinalaki ng kanyang mga magulang. Si Jesus ay pinalaki ng kanyang pamilya na isang mabuti at mabait na bata. Noong araw, kapag ang isang bata ay nakagagawa ng kasalanan, ang tanong agad ay ganito: sino ang mga magulang ng batang iyan? Sa tanong na ito ay nagre-reflect dito kung anong klaseng pagpapalaki ng isang magulang sa kanyang anak. Sa paggawa ng kasalanan ng bata, ang mga magulang ay kasangkot dito sapagkat ang paghubog sa pag-uugali at gawi ng isang bata ay nakaatang ito sa mga magulang. Ang epektibong paraan ng pagtuturo ng disiplina sa ating mga anak ay ang pagpapakita sa kanila ng magandang halimbawa. Kailangan pwede mong masabi sa iyong anak, anak, tularan ninyo ang aking halimbawa. Kung ikaw ay naninigarilyo, wala po kayong moral authority na sabihin sa inyong anak na huwag ka anak manigarilyo. Kung ikaw ay nagsusugal o pusakal na sugarol, wala kayong karapatan na pigilan ang inyong anak sa pagsusugal. Kung ikaw ay sugapa sa pag-inom ng alak at lantaran mo itong ipinakikita sa murang isipan at kamalayan ng iyong anak o ng mga kabataan, ay wala tayong karapatan na sawayin sila kung sila man ay umiinom ng alak. Kung ikaw naman ay nagsisinungaling, hindi mo pwedeng pangaralan ang iyong anak na huwag siyang magsisinungaling. Kung ikaw na magulang ay hindi nadalo sa gawain ng iglesia at palagi ka nang dumating sa simbahan ng tanghali na tuwing linggo, hindi mo rin pwedeng sabihin sa iyong anak na, anak, mag-active ka sa gawain ng iglesia at agahan mo ang pagpunta sa pananambahan kapag linggo. Mga magulang, pagmasdan niyo po ang inyong mga anak. Pagmasdan niyo po mga kapatid ang inyong mga anak. Nasaan po ang inyong mga anak?
Katabi niyo po ba? Po? Nasaan sila? Nasa computer. Mga magulang, ang inyo pong mga anak, sila ay nagmula sa inyo. Ngunit sila ay hindi ninyo katulad. Sila ay mas mabuting bersyon ninyo. Ang mga anak ang pinakamaganda at pinakamabuting regalo o kaloob sa inyo ng Diyos. At sila rin ang pinakamabigat ninyong pananagutan sa Panginoon. Noong panahon ni Jesus, ang mga ama ay itinuturing na mga saserdote o mga pari sapagkat sila ang mga spiritual leader ng kanilang mga tahanan o sa loob ng kanilang mga tahanan hanggang ngayon. Hanggang ngayon, mga magulang ko at mga kapatid, hindi pa rin nagbabago ang ganitong expectation. Bilang ama, bilang ina, kayo pa rin po ang mga spiritual leader ng inyong pamilya. Kayo pa rin ang spiritual leader ng inyong mga anak. Amen po. Amen po. Palakpakan po natin ang Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Pinahayag na salmista ang pagpapanibago ng ating kaluluwa dahil sa kautusan ng Diyos. At ang kautusan ay nagpapahayag sa pamamagitan ni Jesucristo na dulot ay pag-ibig at pag-asa. Ang pag-asa na hindi matutumbasan ng anumang bagay sa mundong ito. Ating ipahayag ang pag-asa at pag-ibig na minsan pa ay nawala sa ating kalagitnaan. Tayo po ay dadako sa paghahandog. Hinihilingan po natin ang kapatid na Jenard, o ang Pastor Jenard, na bigyan pa ulit tayo ng isang tanging awitin. You'll never walk alone. When you walk to the storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of the storm, it's a goal
and sky, and the sweet silver song of the lark.